Sa pagpasok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pwesto, marami ang nag-aabang sa mga proyektong kanyang isasagawa at sa mga layunin ng kanyang administrasyon. Tinitingnan na marami kung paano ito makakatulong sa pag-unlad ng bansa, partikular sa aspeto ng ekonomiya at diplomasya. Marami ang nagtatanong kung ano ba ang posibleng epekto nito sa bansa. Kaya alamin natin ang pulso ng bayan. Bawa ko sa kanyang mga ginagawa. Dahil kasi pinauunlad niya ang bansa natin, lalo na yung sa subway, sa railway, sa ano na. Pinagduduktong-duktong niya na yung mga ano natin para umunlad tayo. Ang maganda na sa atin, dapat magkaisa tayo. Suportahan natin siya. Alisin na yung bangayan sa Senado, dapat suportahan nila. Kasi kung hindi magbabangayan tayo, walang mangyayari sa atin. Okay naman po si President Marcos, so napapatupad naman niya yung mga nais naman niya para sa atin. Nararamdaman naman na iinip lang sila, naninibago lang sila. Patuloy mo lang, Bong. May tiwala kami sa iyo, may pagbabago tayo. Bagong Pilipinas. Talagang maganda yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ang bilang isang Pangulo, kumbaga yan ang ama ng bayan, ay ang hinahanap niya kung paano niya matugunan yung pangangailangan natin mga Pilipino. Ang ama ng bayan ay talagang gusto niya, may taguyod niya yung mga mamamayan na may katulad namin mahihirap. Yung mga mahihirap na katulad lang namin ay mabigyan po ng pansin para po matulungan din namin yung mga pamilya namin na yung pangangailangan nila. Our president should put a lot more focus on our economy because it's risen so far up in the last few years, in the last few administrations, as well as in our education system, because I don't think that it's enough for children to be learning the same things that we've been learning for the past few centuries as well either. Bilang estudyante, para sa akin, napapansin ko naman na ginagawa lahat ng presidente ang best niya para sa ikabubuti natin lahat. Para sa akin, hindi naman siya naging presidente para hindi siya gumawa ng paraan para maging alamin kung ano ba yung nararapat para sa atin. So, tingin ko talaga yung performance niya is ginagawa niya lahat para sa kaibubuti ng lahat. Sa kabuuan, ang mga proyektong isinasagawa ng Pangulong Marcos at ang kanyang mga pagbisita sa iba't ibang bansa ay naglalayong magdulot ng positibong epekto sa ekonomiya at diplomasya ng Pilipinas. Gayunpaman, mahalaga na tiyakin na ang mga layunin at hakbang ng administrasyon ay nakatuon sa kapakanan ng bansa at sa mamamayan. At ang mga pangako ay tutuparin at magdudulot ng pangmatagalang benepisyo para sa ating bansa. Gaya nga nung isa sa nabanggit nung nagbigay ng reaksyon, no? Sabi niya yung ekonomiya ng ating bansa ay gumaganda na. At nais siyempre ng kasalukuyan administrasyon na mas palaguin pa ang lagay ng ating ekonomiya. At yan nga pong tinututukan ng ating Pangulo. Kaya masigasig rin si Mr. President sa kanya po mga state at working visit abroad. Kasi ang ginagawa po dyan ng Pangulo, talagang ibinibida po niya kung bakit maganda na mamuhunan dito sa Pilipinas. Kaya importante rin talaga yung ease of doing business, na yung kumbaga yung bureaucracy mabawasan at matanggal natin dito sa Pilipinas para marami talaga tayong mahikayat na mga foreign investors na maglagak po ng pondo dito sa ating bansa because it will bring more jobs and of course, mas masisigla po ang lagay ng ating ekonomiya. Ito po siguro yung dapat nating tandaan lahat bilang mga Pilipino, no? Marami mang challenges, marami mang hamon na kinakaharap po yung ating bansa. Pero ito'y hindi nare-resolba ng overnight na yan. Ito'y dapat lagyan ng mga matatag na pundasyon para sa kapakinabangan ngayon at hanggang sa kinabukasan. Kagaya na nga ng sinabi mo, Dayan, yung halos nilalako ng ating Pangulo yung ating bansa, no, sa ibang bansa para magkaroon ng mga bagong investor dito.
Biruin mo itong bago ring mga infrastructure projects mula sa Build program ng Duterte administration. Ngayon naman ay Build Better More. Imagine pag natapos yung mga infra projects na ito po'y lahat mapapakinabangan nating lahat ng mga Pilipino. Bukod pa dyan yung mga pabahay, bukod pa ba dyan yung mga pagbabago sa polisiya, sa agrikultura para mapaunlad yung ating bansa. Ito po yung mga nakaangkla na dapat nating abangan at mapapakinabangan hindi lang ngayon, kundi sa kinabukasan. Well, ang ating pong Pangulo, nagkaroon po ng produktibong pagbisita sa Germany at ngayon po ay nasa Czech Republic po siya at inaasahan po muli natin ng iba't iba pang mga pag-uusap at agreements na mabubuo po dyan. Bunga po ng ating state visit at working visit ng ating mahal na Pangulo dyan po sa Czech Republic. Samantala mga ka-RSP, yan po muna ang update namin sa inyo ngayong umaga. Abangat uli ang ating susunod na usapan patungkol sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lamang sa President on the Go.